Sakit ng ulo nitong si Cody ang gimikera at tumador niya raw na jowa na si Neri. Imbis kasi na magkaroon ng peace of mind si Cody sa kanilang bahay, lalong hindi mapakali dahil sa kung saang-saang lupalop na raw gumagala itong si Neri. O, dumadayo na para gumimik at para uminom-inom. Pero kung minsan nga raw, alanganing oras na kung magpasundo itong si Neri kay Cody. Dahilan para maapektuhan na rin ang pagpasok niya sa trabaho. Pero si Neri nagawa pang questionin ang kanyang boyfriend na si Cody kung legit pa rin daw ba ang nararamdaman nito para sa kanya. Ang pakiramdam daw kasi ni Neri, hindi na raw kasi ma-effort itong si Cody sa kanilang relasyon. Aba, yung pang laging wala doon sa kanilang bahay, yung lagi pang naggagala ay siya pa ang siya pa ang nagrereklamo. Mga kapatid, ano masasabi nyo rito? Medyo nahihirapan lamang po tayo sa pag-contact talaga dito kay Cody. Kaya naman sa ngayon ay kausapin muna natin itong si Lloyd ng Marikina. Paring Lloyd, magandang tanghali sa'yo. Yes po, magandang tanghali po sa inyo po. Pati po sa mga nakikinig po sa True FM po. Yun. 92.3. Salamat, Lloyd. Opo, ma'am, sir, ang mapapayo ko lang po is, wait lang po. Nako. Umiyak si Dave. Dede yata yung bata. Iwanan ko yung pinapanood po niya. Okay. Sorry po. Sige. Okay, ang may papayo ko po is, para sa akin, kausapin niyo yung girl kung ano po talaga ang talagang true na nararamdaman niya ng girl sa kanya. Aha. At para sa akin, kung nasabi na po ng girl yung kung ano yung nararamdaman niya, di ba? Nag-usap-usap na po sila kung ano po yung ay para sa akin, wag po muna siya maniniwala kung ano po yung sasabihin niya. Kasi pakiramdaman po muna niya yung kung ano yung sinasabi ng girl, ay kung ano po yung nararamdaman ng girl, kung ano po yung pinapakita ng girl sa kanya, kung ano po yung yung buong mga kinikilos niya. Kasi minsan, madali lang po kasi sabihin na mahal kita, ganyan. Madali lang sabihin na totoo yung nararamdaman niya. Pero yung ikinikilos. Kinikilos po, yun po. Because action speaks louder than words. Yun nga po, doon po tayo maniniwala. Yan. Sa ganun po, action speaks louder than words. Yun. Pero ikaw ba, Lloyd, kapag ka ganyan ang babae na laging siya nagtatrabaho ka, siya naman yung laging wala sa bahay, hindi kayo nagpapangita. Tapos siya pa yung magtatanong na hindi ka na nag-e-effort sa relationship natin. Anong maiisip mo rito? Ano ang dapat mong gawin? Para sa akin po is kung wala pa kaming jowa or kung wala pa kaming anak or kung wala pa kaming kahit anong na responsibilidad na kagaya ng mga anak, ganyan po. Gusto pang gumimik, gusto pang uminom. I-let go ko na lang po siya kung gano'n po para sa akin. Kasi parang hindi pa siya handa na harapin ako na gano'n Parang hindi pa siya handa na harapin ako bilang boyfriend or jowa. Hindi pa kaya magseryoso. Kasi wala siyang time sa iyo Ang time lang niya is inom lang, nakikipag sa iba, gano'n. Oo. Diba? Ayan. Doon muna siya. Kung hindi ka pa nagsasawa sa kagigimik mo, hindi ka pa napupuyat, hindi ka pa napapagod, diyan ka na lang muna. Hindi mo kailangan ang kiss ko. Ang kailangan mo yung case ng beer mo. Ang kailangan po talaga is time po talaga. Time, oo. Time po talaga. Time sa katiwala. Yun po. Alright. Yan po talagang puhunan sa isang relasyon. Yan, yung time. Para mag-grupo kayo. Pagka hindi umubra yung time, divide na. Hindi na kinaya ng time. Divide na kayo. Wala na talaga. Na po. Kung walang time, ibig sabihin, hindi siya interesado, hindi siya masaya sa'yo kasi masaya siya sa ibang tao. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Lloyd ng Marikina. Taga saan ka dyan sa Marikina? Sa Concepcion 1 po. Sa 1 ba? Magkalapit lang tayo dyan, ha? Sige. Magkakitaan na lang tayo dyan. Kalabitin mo na lang ako, ha? Kapag nagkasalubong tayo. Thank you so Sige, maraming salamat po. Thank you very much, Lloyd, sa iyong pagtawag. Thank you po at maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong station. 92.3 True FM.
Yun, thank you so very much. Ang aking kababayan na si Lloyd ng Marikina. Ayan, at syempre, oo, eto ha, sabi ni Clark Lucas, ito na lang yung nasabi ni Clark Lucas dito sa ikinwento nga ni Cody ng Pampanga. Ay, iba rin. Siya na ngayon lagi nasa labas, siya yung laging gumigimik, tapos siya pa yung may sinasabi na, hindi ka na nag-e-effort sa relationship natin, Cody. Loko, anong nangyari sa'yo? Hindi kaya lasing yan nung nagkausap sila? Ayan, pero ito ha, ang maipapayo ko na lamang talaga dito kay Cody at kay Neri, ano ba ang inyong mga priorities sa buhay? Si Cody kasi, ang ating caller nga sana na makakausap ay nagpe-prepare na para sa mas maganda nilang kinabukasan. May hanap buhay, hindi na nagpupuyat, hindi na nagigigimik. Pero itong si Neri, kung gusto mo pang gumimik, katulad ng sinabi ng ating caller, ng ating kapatid na si Lloyd kanina, kung dyan ka muna, masaya, wala pa naman tayong anak, dyan ka na muna. Gusto mo pa mag-enjoy na mag-enjoy sige na. Ganyan, gimmick-gimmick na lang muna. Pero kung gusto mo na magseryoso, halika, ayusin natin ito. Ito, last caller natin, si Jessa ng Quezon City. Jessa, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Hello Jessa. Anong masasabi mo dito sa kwentong ibinahagi ni Cody sa H2H Confessions? Kung ako sa kanya, tapos paulit-ulit na ganun yung ginagawa ni Ate Girl, hiwalayan niya na po. Kasi baka mamaya in the end, siya na po yung mapahamak. Ayun nga. Okay, sige. Wag nang patagalin, ano? Kapag ka gimmick lang ng gimmick ang gusto. Basta gumimik lang siya ng gumimik, wag lang manghihingi pa ng pera pang gimmick. 'Di ba? Kaya Cody, isa pa 'yun sa masakit Baka sa iyo pa inihihingi yung pang-gimmick tapos ikaw pa tatanungin, hindi ka na nag-e-effort sa akin. 'Di ba? Nakakainis naman 'yun, Jessa. Tama?